Bibili kami ng property, hindi sinasadya. Nagbo-browse lang ako sa FB, pandemic noon. Tapos, nung nakita ko siya, parang nagustuhan ko, sabi ko sa kanila, tripping kami. Gusto niyo ba mag-tripping sa Tagaytay? Para lang may magawa. Makalabas kami nung medyo maluwag-luwag na, nung pwede ng travel lang malapit. Nung pagdating dito, pinakita nga namin sa amin yung unit. So, pinaka naging selling point sa akin is yung lanay. Saan ka ba nakakita ng kondo, tapos parang may excess land. Meron kayong parang open space. Nung araw na yon, para serve na ako. Sa community, yun nga, tahimik siya, tapos pagising mo sa umaga, parang laging everyday napaka-refreshing kasi puro pine trees yung makikita mo, tapos kasama pa yung cool breeze ng Tagaytay. Minsan pumunta kami dito, nasas niya agad ako na sabi niya kung ano daw ang kailangan. Doon pa lang, sobrang accommodating, napaka-welcoming. Smooth naman yung turnover, tapos wala namang naging problema so far. Ahead of time, yung mga kailangang i-prepare, informed naman kami. Tsaka yung mga pina-repair mo na ano. Tsaka yung mga na-address naman namin, na-address naman siya. Sobrang accessible siya ngayon. Lalo na noong nabuksan yung Mayor's Drive. So, sobrang accessible siya, lalo na pag galing siya sa amin sa 13. Kaya accessibility-wise, maganda naman siya. May tricycle naman kasi doon sa may Magallanes, sa Magallanes Square. Parang yun ang pinaka-banding namin. Magre-resto dito sa Tagaytay. For investment lang siya, yun nga. Pwede siyang Airbnb or sa mga staycation. So, since nandun kami sa ganong business, naisip namin na maganda talaga siya para sa investment, para sa staycation. Nire-recommend talaga namin siya. Talagang pinapakita talaga namin, kasya ang isang buong pamilya, you can live decently, landscape pa lang, maganda talaga siya. At saka, ang security, mahigpit sa gate. Tagaytay ito, parang nating beach Tagaytay.